Magandang araw, Pilipinas. Ako ang iyong tagapagkulat, si Chad Nathan G. Lasar, at ito ang Studio France. Robin Padilla na depres, burakot, arestado na, binata sa gubat, malapit nang mamatay sa leon, nailigtas ng Moro. Mga babae, kasama natin sa isang lugar sa pagbat na kumakailanman ay naging saksi ng isa sa pinaka-nakakabiging tagpo ng karahasan at awit. Asher, ano ang sitwasyon dyan sa pagbat? Magandang hapon sa inyong lahat. Tama ka nga dyan, Chat Nathan. Nandito po tayo ngayon sa masukal at mapanglaw na gubat kung saan pinatay ng Morong Guerrero na si Aladdin ang dalawang mababangis na leyon. Ngunit ang pinakamangha-mangha sa eksenang ito ay ang ginawa ni Aladdin matapos niya mapatay ang dalawang leyon. Sa pagsimula ay nakita ni Aladdin sa harap niya ang isang lalaking nakagapos sa puno. Halos wala ng lakas, sugatan at tila hinihintay na lamang ang kanyang kamatayan. Ang lalaking iyon ay si Florante, isang mandirigmang Kristiyano at matagal nang itinuturing na kalaban. Ngunit sa halip na iwan sa kapahamakan, walang pag-aalinlangang pinutol ni Aladdin ang matibay na tali na gumagapos kay Florante. Makikita rito ang isang napakahalagang sandali, isang tagpong bihirang masaksihan kung saan ang away nagtatagumpay sa karahasan. Asher, matapos magpugulang pan at makalaya si Florante, ano ang kanyang naging kalagayan? Agad ba siyang nagbigyan ng malay? O tila bagsak ang kanyang katawan dahil sa tindi ng pagpigil? Matapos makalaya, agad na bumigay ang katawan ni Florante. Nawalan siya ng malay dulot ng labis na pagod at paghihirap. Sa halip na iwan siya, hinawakan at hinela siya ni Aladdin. Tila isang nakatatandang kapatid na nagmamalasakit sa kabataan. Habang inaalalayan si Florante, kitang-kita sa damdamin ni Aladdin, luha, pagkabigla at awa sa naramdaman niyang matinding paghihirap. Napansin niya ang lakas at kagandahan ng kanyang iniligtas, kahit na ito'y nasa gitna ng napakasalimuot na sitwasyon. Mukhang sandali na lamang. Bahagyang pagkakamalay na si Florante. At ayun na nga, Chad. Ngunit sa kanyang kahinaan, mukhang paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalang Laila. Tila ang babaeng kanyang iniibig. Sa pag-aakalang siya ang humahawak sa kanya, pinili ni Aladdin na manahimik sa takot na baka muling mawalan ng malay si Florante. Ngunit nang tuluyang magmulat si Florante at makita ang kanyang kapaligiran, kitang-kita ang kanyang galit at takot. Agad siyang nagpumiglas at tinawag ulit ang pangalan ni Laila. Iniisip na ito ang kanyang iniibig na hawak sa kanya. Asher, maaari ko bang ipagpatuloy ang pagmamadyan sa eksena ito? Ipagbigay anong sa amin kung paano sinunod pakalmuhin ni Aladdin si Florante sa gitna ng matinding tensyon na ito. Dito nagsalita si Aladdin. Mahinahon ngunit may bigat sa tinig. Ipinaliwanag niya na wala siyang balak manakit at ang kanyang tanging layunin ay ang iligtas si Florante. Hiniling niyang huwag siyang husgahan dahil lamang sa kanyang lahi at pananampalataya. At ayon na kay Aladdin, bagamat sila ay magkaiba sa lahi, relihiyon at pinagmulan, pareho silang nakakaranas ng matinding paghihirap. Ipinakita niya na kahit siya ay isang Moro, may kakayahang siyang maawa, makinig at igalang ang kapwa. Salamat, Asher. Tunay kang kapansin-pansin ang mga ginagawang pagpigil at pag-unawa ni Aladdin sa gitna ng tensyon at takot na nararamdaman ni Florante. Matapos ang paliwanag, marahang sumagot si Florante. Inamin niya na kung hindi dahil sa ginawa ni Aladdin, ay matagal na siyang nasa tiyan ng leyon. Isang malinaw na pasasalamat na hindi man tuwirang sinabi, ay kitang-kita sa kanyang kilos at ekspresyon. Gayunpaman, nananatili ang bigat sa kalooban ni Florante. Ibinahagi niya ang kanyang damdamin na mas mabuti pang mamatay kaysa mabuhay sa patuloy na paghihirap. Di ko ba napagtanto ni Aladdin na ang kanyang iniligtas ay nasa matinding depresyon at kalungkutan? Tama ka nga ulit, Chad, dahil wala na siyang magawa kundi makinig at manatiling kalmado na lamang dahil nga silang parehas ay nakaranas ng masalimuot at malupit na tadhana. Sa huli, sa kabila ng relihiyon, lahi at pinagdaan ng paghihirap ay nagtatagumpay pa rin
ang malasakit at pagkatao. Ito ay isang eksena na dapat masaksihan at pagnilayan ng bawat isa. Ayun na lamang po para sa akin. Balik sa iyo, Chad Nathan. At ayun na nga, mula sa gitna ng kumpanya, ito po ang aming live na ulat na naglalahad ng kwento ng kabayanihan, awa, at pag-asa.